narinig akong kwento. Sa Cavite kasi, dati palang magkaaway ang mga Rimulya at ang Revilla sa politika. Actually, medyo magulo nga daw dyan. Di ko alam kasi bata pa ako eh. Pero noong unang panahon daw, magulo daw ang politika dyan sa Cavite. Until nag-usap yung dalawang pamilya. Pamilya Rimulya, pamilya Revilla. Naayos, nagbigayan sila. Sa'yo ang tundo, sa akin ang Maynila. Sa'yo ang distrito na to, sa'yo ang distrito na ito. Hati, para wala ng gulo. Okay? At nakita naman dating governor din ng mga Revilla eh. Pero binigyan ng pagkakataon ng mga Rimulya. Yeah, ganyan. Eh ang problema ngayon daw, ang kwento diyan sa Cavite, wala nang matikas na Rimulya. Bakit? Kasi, aside from hindi talaga matikas yung isa doon. Huwag yung tanong nyo kay Sir Jack, may naamoy si Sir Jack dyan eh. Hindi, ito since si John Vic ay DILG na, si Rimulya, yung isang Rimulya pa, di ba? Yung malapit na. Hindi, malapit nang hindi makita. Ang itim na kasi. Di ba? Nasa ombudsman na. Wala nang Rimulya ang papalit bilang gobernor at yung iba pang mga Rimulya. Kasi yung ibang mga kapamilyang Rimulya, palpak. Hindi naman kilala. Hindi lang yun, mahina. Yung iba meron pang, alam mo na, shady background. I-google nyo na lang, di ba? Ang problema, ang mga Revilla, yung mga anak, kapatid ba yung isa, pinsan or something. Basta lahat ng Revilla, maganda ang takbuhin. Kahit nga si Mayor Lani, maganda ang takbuhin sa Cavite. Sa madaling salita, yung mga tao, nakikita na ma-occupy ng itong mga posisyon sa Cavite ng mga Revilla. One, buwisit na sila sa mga Rimulya. Two, may isa pang, alam mo na, nahuli. Three, talagang wala na. Ibig sabihin, walang maayos ngayon. Okay? Ganun ang nangyayari. Kaya daw, ngayon, sabi nila, tila dinudurog ng mga Rimulya ang Revilla. Pinuputikan, ginudumihan. Kaya nga, di umano, allegedly, itong si Bernardo, yung DPWH, bigla-bigla na lang nadamay si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla. Na nung una naman, wala sa testimony niya. At the same time, pinadiin. Idadamay nga daw yung buong pamilya. Para bagang idinidikit yung mga pamilya ni Senator Bong Revilla para masira sa Cavite. Kasi, ang prediction sa 2028, walang mananalong Rimulya dyan. Burado na ang Rimulya sa Cavite. Yan ang sabi sa akin ng mga taga Cavite, Kinikwento nila sa akin. Wala naman, una-una palpak talaga mga Rimulya sa Cavite. Walang nagawang maayos. Sabit-sabit. Hindi, tanungin nyo na lang yung mga nasa Cavite. Tanungin nyo, sino talaga mas gusto nila? Revilla o Rimulya? Revilla pa rin. Kaya kailangan durugin daw ang mga Revilla sa politika. Ito ang ginagawa ngayon kay Senator Bong Revilla. Kaya nga, pati itong NITA, itong grupo na NITA, hindi ko to kagrupo. Grupo ng NITA, National Institute for Transparency and Accountability, duda sa mga ina-accuse kay Senator Bong Revilla. Duda sila. Pangalawa, easy target kasi si Bong Revilla kasi dati nang nakasuhan. But, remember, he was acquitted doon sa kaso niya. Kasi yung ibang mga media, tingnan nyo, kasama yung mga media na naninira Laging sinasabi, pangalawa nyo na to, pangalawa niya na yan. Pangalawang ano? Hindi nila sabihin na napawalang sala si Senator Bong Revilla noon. Walang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, talagang malinis si Senator Bong Revilla noon. Kasi nga, remember the story? Ipapaalala ko lang sa inyo. Politics. Dahil si Senator Bong Revilla at saka nung panahon na yun si Jinggoy, sila yung mga umagainst kay Pinoy noon. Kaya nga 'di ba binitbit sa Malacanang? Naalala nyo yung kwento? Binitbit sa Malacanang yan si Senator Bong Revilla noong panahon ni Pinoy para kausapin. Tapos ayaw niyang pumayag, hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari ni Pinoy. Doon siya pinatungan na ng kaso, pinakulong na, sinira na.
Kasi at that time, siya pala, ang taas niya sa ratings, siya pala ang susunod supposedly tatakbong presidente nun. Para tumapat sa bata ni Pinoy. Hanggang ipinakulong para masira yung pangalan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin Pilipino yung... judgmental tayo Minsan hindi na natin inaalam ang istorya. Basta inakasuhan sa media, sira na. Ganun It's all about perception. So nung sinira siya sa publiko, sa mata ng tao, perception. Pero magtataka ka, kasi ito isipin mo mabuti ito mga kababayan Kung talagang sablay ang mga Revilla, bakit paulit-ulit silang binoboto, pati yung mga anak, sa Cavite? Wala pa ata ako natanong na taga Cavite na magsasabing, ang mga Revilla, loko yan. Ang mga Revilla, abusado yan. Sa mga teropak, marami dyan. Pati nga yung kapatid ba yun o pinsan? Umaangat din. Magaling din daw sa Cavite. Sabi ko, bakit ganun? Nung mga panahon na hindi ko pa alam ito, bakit ganun? Parang ang dumi niyan tingnan. Kasi nga, iyan ang trabaho ng media. Lalong-lalo na yung mga kapanalig na mga tulpo. Kaya nilang manira ng manira sa publiko. Ganun. Ganun po sila. Siniraan ng todo-todo. Ngayon, inuulit na naman to para talagang mabura sila sa Cavite. Kasi nga, sa totoo lang, kung hindi nagbati ang Remulla at Revilla sa Cavite, hindi mananalo ang mga Remulla. Tinatain na yan sa Cavite. Galit ang mga taga-Cavite dyan sa mga Remulla. That's the truth. Sabi ko nga sa inyo, do not ask me. Ask those Caviteños. Alam na mga Caviteños yan. Gusto nila si Revilla, mga Remulla, tinatain na nila dyan. Ayaw nila. Kaya lang, wala na magagawa. Kailangan tanggalin to Revilla para umangat ang mga Remulla. Kasi wala daw kwenta yung mga sumunod Lalo na yung kwento sa akin, yung anak daw, na nasa gobyerno ngayon dyan sa Cavite, wala daw kwenta Mahinang nila lang. Yun ang sabi. Sabi nga, to eliminate, para manalo, yung mga second generation o third generation Remulla, kailangan mawala ang Revilla. Yan daw ang tunay na story. Kaya nga, nung nakita ko, naalala nyo, yung si Bernardo, lagi niyang, di ba pinuna ni Marcoleta yan? Laging pabago-bago ng statement si Bernardo dahil kasama si Remulla. Tapos nagdataka nga si Marcoleta, bakit laging sa lahat-lahat yung iba pa mga DPWH, lagi si Bernardo ang kasama. Laging siya yung nanggaling sa DOJ, inaabutan ng tawag doon, sinumpaang salaysay, yung binabasa, lagi. Balikan niyo yung mga video. Bakit? Dito napapaghalataan o nakukonfirm yung mga kinikwento sa akin ng mga taga Cavite. Ganyan pala talaga yan. Etong pagdawit kay Senator Bong Revilla ay labanan lamang pala ng Cavite politics. Okay? Hitting two birds in one stone. Ano yun? Madadivert na yung issue sa mga Romualdez at kay Marcos at kay Sandro at kay First Lady, mawawala pag idiniin at ikinulong si Senator Bong Revilla at si Bato. Nakikita nyo yung buong picture, yung buong propaganda ng gobyerno. Imagine ninyo. Imagine ninyo. Pag nakulong si Bong Revilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao, inililipat nila ngayon kay Revilla. Hindi nyo napapansin? Merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Revilla. Tangina, mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualdez. Saan ka nakakita ng ganun? Walang kinalaman yung tao. Wala na Wala nga siya sa Senado ngayon 'Di ba? Inilaglag nga siya ni Marcos Tapos siya pa yung parang sobrang sama. Tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan. Ano yung ganyan? Pakpak. Diba? Ganun katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, di ba, ang packaging ng media, second time around. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulla? Eto, ipapakita ko sa inyo
Ito, panoorin ninyo ito. Naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay, so, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media, from speculation? It's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to take... Yan ha. Ito, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Remulla. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi ni Corina, naming names. The two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ako. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview, binitawan niya eh. Binitawan nito eh. Ni Boying eh. So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media when they were squeezing me for information. Meaning, talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Yeah? So, planado na. Banat ba eh? Di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla doon sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing merong probable cause para sampahan ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. Eto yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit. Paano nangyari yun? Come to think of it wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, di pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba, alam na niya na makukulong? Planado na makukulong? Mawawarant? Kasi pag winaran siya, non-bailable yung ikakaso sa kanya kaya makukulong. So, alam mo na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit ng ina-accuse na tao. Paano nangyari yun? Tangina, hindi binasa? Hindi binasa. Hindi babasahin pala. Hindi binasa. Hindi babasahin. Kasi nga wala pa yung counter affidavit hanggang December 10 pa So, without looking at the counter affidavit, you have already decided in your mind that these two people will have a warrant. Gago! What kind of lawyer you are? If you are a lawyer. I mean, any lawyer that you would ask. Imaginein mo, halimbawa ako. May kaso ako, halimbawa, kinasuhan ako ni Saldi ko. May talaga namang kinasuhan niya ako. Binibigyan ako ng korte ng pagkakataon. Darating sa akin yung darating sa akin yung demanda ni Zaldico. Dumaan sa korte yan. So, from Zaldico's lawyer, pupunta sa korte, may receive, sasabihin ngayon ng korte, oy, ikaw, Banat Bay, sumagot ka sa akusasyon na kinakasuhan ka nito. Sumagot ka. In 15 days. Usually 15, minsan 10, di ko alam. Depende yan sa judge kung ano sasabihin. Usually 15 days. Pasasagutin ka. Sasagot ka ngayon. Pak. Yeah? Usually, humihingi pa nga na extension yung iba. Ako sasagot. Pero yung judge, nag-announce na sa media. Sabi nung judge, hindi pala judge. Fiscal, sorry. Sorry for the term. Sa fiscal kasi muna pinapasa yung complaint. Sabi nung fiscal, sa media nagsalita bigla. Yan si Banat Bay, magkakaroon niya ng warrant. Sa date na ito.
Sandali, pinasasagot mo pa ako Hinihinga mo ako ng counter affidavit Ba't mo sinabi magkakawarat na ako? Anong tawag mo doon sa piskal na yon? Di ba? Anong tawag mo doon? Ang linaw nun mga kababayan. Ganun ang ginagawa nito ni Remulla. Bakit alam mo na nabibigyan siya ng warrant? Alam mo na. Hindi pa nga siya sumasagot. Kasi nga po, doon sa kwento natin na ito ay all politics. Talagang gustong itumba ang mga Revilla sa Cavite. Tanungin ko kayo, bakit? Bakit? Look at the voters counting sa Cavite. Cavite ang isa sa pinakamadaming botante. And we all know the Revilla support VP Sara Duterte. As a matter of fact, the entire family of Revilla did not sign the impeachment complaint of VP Sara Duterte. Kahit yung mga anak ni Senator Bong Revilla na mga congressman, party list congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga siya nilaglag ng administrasyon ni Marcos. Naalala ninyo? Itong last election, nalaglag siya. Alam nyo, hindi naman sa sobrang popular ni Bong Revilla. Parang maraming nagagalit dyan. Parang si Senator Robin Padilla, maraming galit. Pero pag nakita nyo sa rally yan lang ang hinihiyawan. Noong panahon ng ano ba ito, yung bagong alyansa nila, yung team ni Marcos, ang hinihiyawan lang talaga doon si Bong Revilla. Kasi artista Popular talaga siya. Pero nalaglag. Sana man lang naging kulelat Nalaglag at pumasok mga pinklawan na hindi naman nangampanya. Saan nakakita nun? That's a pretty obvious way para ilaglag yung tao. Bakit? Kasi nga, kilala ang Revilla na supporter ni VP Sara Duterte. Ngayon, sa darating na eleksyon, 2028, Cavite ang isa sa mga key factor ng presidential election. Excuse me po. Alam niyo kung bakit? Sa ratings, Mindanao, Visayas, given yan sa mga Duterte yan. Pero remember, sabi nga nila, I think 50 or 45%. Tanong nga natin kay how many percentage the voters of Luzon? Okay. Excuse me. Sorry naman. Daldal mo kasi. Sabi kasi nila, more than, I think it was 45% ang botante ng Luzon. Yan yung naalala ko Ayan. Okay. Ito, lumalabas. Ayan, sabi dito, 54.5% nasa Luzon. Okay, nasa Luzon yan. Ibig sabihin, given na Mindanao at Visayas, majority yan. Nakita sa doon sa huling survey, VP Sara yan. Pero remember, may 54.5% ang Luzon. At ang kabuang botante ng Cavite, ay napakalaki. Ayan, nakalagay dyan, Cavite bilang bahagi ng Luzon, 2.4 million. 2.447 million. So, ibig sabihin yan, 6% ng botante ng Luzon nasa taga Cavite pa lang. Ang laking factor niyan. Alam natin, mas pinaniniwalaan sa Cavite ang mga Revilla at supporter ni VP Sara Duterte. Alam naman natin, sigurado na ang Remulla, ang ikakampanya niyan, yung administration slate ni Marcos. Kung maaalala ninyo, ganyan din ang ginawa nila nung panahon kay Pangulong Duterte. Alam ko yan kasi kasama kami sa kampanya. Last minute nagdesisyon lang ang mga Remulla na papasukin ang mga Duterte. No choice na sila, kailangan na nila sumipsip. Kasi grabe na yung trend kay Pangulong Duterte. Naalala ko noon, wala ka nang madadaanan pag siya ang nangampanya at umikot. Wala na silang choice. Kailangan na nila suportahan si Pangulong Duterte. Pero nung una, ayaw nilang papasukin dyan sa Cavite. Ganyan kasi sila maglaro dyan, itong mga Remulla. Talagang wawasakin ka pag kakalabang ka. Actually, may nagkwento nga sa akin
na pag nagmi-meeting daw sa Malacanang, itong si Marcos, ang talagang nagmamaniubra ng mga desisyon sa Malacanang ay walang iba kung hindi ang Remulla, si First Lady, at si Romualdez. Si Marcos, tunganga lang daw. Ganyan lang. Yun ang kwento sa akin, ha. Hindi ko alam kung totoo. Yun ang kwento sa akin. Kaya yung style ng politika ni Remulla na ginagawa nila sa Cavite, na ginagawa niya ngayon kay Senator Bong Revilla, ay same style na nangyayari sa buong bansa. Ano yun? Lahat ng kalaban durugin. Paano ibig sabihin ng durugin? Yurakan, dumihan, perception, everything is perception. So, dudumihan nila ng dudumihan ng kalaban, pakakasuhan nila para magmukhang may kasalanan. It doesn't matter to them whether they're convicted or not. As long as kakasuhan nila na non-bailable para pag nakakulong, ang dating nung kasi sa atin, may kasalanan na eh. Kasi marami sa mga Pilipino, hindi nare-realize to. Maraming nakakulong ang hindi convicted pa. At marami nga dyan, naubos na ang panahon nila, nasa loob ng kulungan, tapos biglang mapapawalang sala. Dahil lang wala silang pera pang bayad ng abogado, tumagal yung kaso nila. Kasi meron tayong mga tinatawag na non-bailable. Halimbawa, meron kang kaso, hinuli ka, kinasuhan ka ng non-bailable case. Lalo na itong mga ikakaso kila Senator Bong Revilla. Kaya yun nangyari kay Bong Revilla at kay Jingoy Estrada. Nakulong sila, tapos eventually sinabi ng korte, wala silang kasalanan. Pero nakulong na sila. Ganong katindi ang ano sa atin. It took time. Ano nangyari nun? Basta, buong administrasyon ni Pinoy, kulong sila. Inuulit ngayon. Ganong kasama itong gobyerno to. Alam mo, nung panahon ni Pinoy, yan yung ayaw na ayaw natin eh. Actually, yan yung ayaw na ayaw ng mga Marcoses din nung panahon na yun. Bakit? Lahat ng mga, di ba yung panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, lahat ng kalaban, pinapakulong, kinakasuhan. Ganun na nangyari nun eh. Galit na galit ang mga Marcos nun. Ngayon, yun din ang ginagawa nila. Pinakukulong, pakukulong, tapos, wala na silang pakialam whether convicted o hindi. Basta importante, during my term as a president, kulong kay lahat. Anong patunay nito? Dahig. Dahig ang patunay nito. PRRD, patunay niyan. Ikinulong ng walang kasalanan, walang kalaban-laban, pinadala sa ibang bansa. Alam nila na sobrang powerful ni Pangulong Duterte pag sumama ng mga rally, pag nangampanya. Remember, tignan nyo ito kailan nangyari na napakulong si Pangulong Duterte? Sa Dahig. Kailan siya dinala doon? Before the senatorial election 2025. It's all about election. 2028, it's another election coming. Sabi nga nila malapit na yan. 2026 na next year, simula na ng 2027, simula na ang kampanya. So talagang sobrang lapit na yan. Anong gagawin? Pilayan ang lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte. That's their goal. Pilayin lahat. Lahat na may hawak. Kaya sabi ko sa inyo, una lang to si Senator Bong Revilla, una lang to. Again hindi ko pinagtatanggol ito. Ang sinasabi lang natin, yung katotohanan at nakikita nating nangyayari. Mga kababayan, huwag tayo magbulag-bulagan. Eto na naman tayo maloloko tayo, ilang beses na tayo nabudol hindi pala ako kasama dun. Pero ilang beses na nabudol ang mga Pilipino dahil nagpapaniwala lang sa kumpas ng media. Bayad naman ng mga media. Bayaran niya mga yan. So ngayon, ganun ang ginagawa nila mga kababayan. Lahat ng kaalyado ni VP Sara, yung mga malalakas na pamilya, nakita ko si Chavit Singson kakasuhan din Mantakin mo. Nagsalita lang ng laban kay Marcos, kakasuhan na nila. Dudumihan na nila. Ganito ginagawa nila Kakasuhan, nilagay ito bilang hitman para kasuhan. Sabihin ng hitman, hindi yung hitman na napapanood natin. Hitman, kakasuhan yung mga kalaban. Tapos meron silang hinire na mga trolls, di ba? Panoorin nyo yung pagtatanong nung anak ni Marcoleta, yung congressman ngayon. Pagtatanong niya nung bakit may perang ganito na pinamimigay, may level of networking dyan sa loob ng PCO. Para sa mga merong pinaka-head na mga vloggers, tapos may mga bayaran sa ilalim. May trolls talaga sila. So, gagawin nila, pakakasuhan nila, bababanatan nila para masiraan. Kaya nga tingnan nyo, si Chavit Singson noon hinahangaan, dati, ng mga loyalista.
Nung nagsalita, lumabang kay Marcos, lahat ng trolls, inatake siya. Masamang tao, bla 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 bla. Pero dati, kampi nila. Kasi, alam naman natin, aside from political influence ng mga singson, may pera yan. Malaki pera niyan. Inuna na nga nila si Tebes, dahil alam nila malakas si Tebes sa Negros. Si Pastor Kibuloy, binanatan din nila. Bakit? Alam nilang financier, tumulong din. At kita nyo naman kung paano nakakulong pa ito si Pastor Kibuloy kung paano siya tumulong noong 2025 election sa PDP. Todo-todo. Siya lang ang KOJC lang, ang SMNA lang nakakagawa ng simultaneous rally. Ilan yun? Nakikita nyo, di ba? Nakabideo kami nun. Ganong kalupit. Kaya pinilayan din ng todo. Winasak din ng todo. Dudurugin talaga. Siyempre, itong Cavite, dapat ang mga rebelya. Marami pa yan. Basta malalakas, wawasakin nila. At supporter ni BP Sara Duterte. Nakasulat na yan, nakalista na yan. Ito mga ito. Ano na ito? Yariin na ito. Kasuhan na yan. Anuhin natin. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, as always, I keep on telling you, ladies and gentlemen, hindi po natutulog ang Diyos. Yan ang lagi niyong tatandaan. Hindi natutulog ang Diyos. Kasi sabi ko nga, alam mo, natatawa nga ako Actually, sino ba nagsabi sa akin to? Isang banateros nagsabi sa akin to si Jay ata, sabi niya. Di ba, kinasuhan ka rin ni Sam Bersosa? Yung tumakbong mayor ng Maynila na support. I mean, hindi support na yung literal. I mean, yung mahinang tumakbo. Ibig sabihin nun, yung walang kwenta, yung irrelevant na tumakbo sa Maynila, si Sam Bersosa, dating congressman. Ngayon, may balita ang bilyonaryo na nababanggit siya dahil doon sa kotse na nakita yung conduction sticker. Di ba, naalala nyo, naglabas si Zaldico ng mga maleta, may conduction sticker doon. Hinanap ng bilyonaryo. Nahanap ng bilyonaryo. At yung kumpanya, may relation daw, merong parang naglilink kay Sam Bersosa. Although, hinihingan pa nila ng panig si Sam Bersosa, pero medyo nagkaroon ng link, parang yung address, nandun sa building ng front row. Hindi natin alam. Tapos, yung sasakyan, Maserati. Yun din ang distributor ng Maserati sa Pilipinas, si Sam Bersosa. So parang tinatanong ngayon ng bilyonaryo, anong kinaugnayan mo doon sa mali-maleta na yun? Yun ang tinatanong nila. Hindi ko alam. Ako, wala naman akong masasabi dyan. Okay? Pero sabi nga ni J. Guevara TV, i-follow niya yung lintik na yan, Walang kwenta rin yan. Sabi nga ni Jay, di ba, si Zaldico kinasuhan ka. Si Sam Bersosa kinasuhan ka. Tingnan mo, balik sa kanila. No, di ba, si Zaldico nagtatago. Etong si Sam Bersosa nadawit. Sabi ko nga sa inyo as long as you stick to the truth, dun lang kayo sa katotohanan. Panindigan niyo yung katotohanan na yan. Huwag kayong magsisinungaling, kakampi niyo Diyos. Hindi, totoo ito. Hindi ako nagbibiro. Kasi sabi nga, di ba, ang ganda nung bersikulo na, if God is for you, who can be against you? Tama, mali. Ang ganda niyan Pero may kabaligtaran yan. If God is against you, patay ka. Ganun. Hindi, dagdag ko na lang yun. Nakakuha nyo? Sabi nga nila, if God is for you, kung kasama mo Diyos sa buhay mo, sino makakalaban mo? Pero ang mas masakit dito, pag ang Diyos kalaban mo, sinong kakampi sa'yo? Wala. Walang kayang lumaban sa Diyos. Kahit anong tadhanang gawin mo, kahit anong agimat, kahit anong orasyon mo dyan, pag ang kalaban mo na Diyos, babalik siya yan. Paano mo makakalaban ng Diyos? Pag ikaw nandedehado ng kapwa, injustice, pag ikaw ay nagsisinungaling, diba? Yung truth, kailangan nandyan lagi yan. Babalik sa'yo at babalik sa'yo yung consequence niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, let's just stick on the truth. Etong mga nangyayari sa Pilipinas, matindi ho ito. Lahat ng kasinungalingan kaliwat kanan. Fake news kaliwat kanan. Yeah? Pinagpaplanuhan ng impeachment ni BP Sara Duterte. Lahat pinagpaplanuhan. Lahat ng kakampi ni BP Sara Duterte pinagpaplanuhan. Para lang talaga madurog ang mga Duterte sa Pilipinas. Pero hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga, ang question ko ngayon sa Noche Buena, ang question natin pang Noche Buena, 3,500, makakatanggap ngayong araw na to. Sino? Yun. Sino yung dalawang senador na gustong ipakulong bilang diversion sa issue ng flood control project? Yung Ghost Flood Control Project. Sino yung dalawang senador? Yung isa, former senador na.
Sino yung dalawang senador na yun? Unang tatlo makakasagot ay may 500 Noche Buena. Ayos! Ha? So, sagot-sagot na. At si Ana Rot, naku po, yan. Siya na bahala sa inyo. Oh, by the way, highway sa mga taga Paris, merong ginagawang tayo naman, yung parang ganon. Actually, noong una hindi ko talaga maintindihan yan. Pinaliwanag sa akin ni Ana Rot. Ewan ko kung tama yung paliwanag niya. Ewan ko din, gulo din ng utak naman ng tao na. Sabi niya sa akin, yung pipirma kayo, di ba? Sasabihin nyo na parang, yung pirma daw na yun, isasagmin sa Supreme Court para encourage sa Supreme Court na gumawa ng paraan something para kay Tatay Digong. At sabi ko sa kanya, sabi niya, Banat Bay, gusto kong gumawa niyan sa Paris. Bakit nagpapaalam? Sino ka ba? Jowa ba kita? I mean, hindi, kasi yung mga taga Paris, yung isang organisasyon dito, hindi ko napapangalan, no? Matapang pa naman yung organisasyon na yun. Ayaw Ayaw dito kasi siniraan daw ng isang vlogger yung papirma-pirma na yun. Sabi ko, sandali. Yan bang papirma-pirma nyo na yan, may involved na pera dyan? Kailangan mo ba magbayad dyan pagka pumirma ka? Baka mamaya patiket yan, ha? Hindi, walang pera dito. Kahit kung may pera dito, kahit ako ayoko. Ano yan? Basta pipirma lang para isubmit sa Supreme Court daw. Okay. So wala involved na pera? Wala, pirma-pirmahan lang to. Parang People's Initiative na sulat-sulat na name mo na parang inaano mo sa Supreme Court na pagtuunan ng pansin yung kaso ni Pangulong Duterte na may balik dito. Okay yan. Sabi ko, okay yan. Kung ganyan lang walang pera, okay yan. Bakit ba ayaw nyo dyan? Ewan ko kasi yung isang grupo dito, tuta daw ng isang vlogger. Sandali, meron pa bang ganyan-ganyan ngayon? Hindi, yung kasi yung tanong ko may ganyan-ganyan pa rin ba hanggang ngayon? Tayo nagkakagulo na Pilipinas, yung issue yung maliliit pa rin ang pinag-uusapan? Kayo mga taga-Paris, tanungin ko kayo yung may mga ayaw dyan sa ganyan. Kanino ba kayo? Para doon sa vlogger o kay Pangulong Duterte? Kahit sino pa nag-start niyang sulat-sulat na yan, walang pakialam. Ang importante, ano ba yung purpose ng sulat-sulat? Ano bang purpose niyang linya-linya na yan, yung pirma-pirma na yan? Kung para kay Duterte, go. Kung para sa isang vlogger, sa isang grupo, wag, kung ayaw niyo sumuporta. Pero kung para kay Duterte, bakit ayaw niyo suportahan? Unless may pera na involved. Wala namang pera involved bakit yung grupo dyan sa Paris ayaw niyo suportahan? Sino ba? Ano ba? TDS ba kayo o MDS kayo? Sige, tanongin ko kayo. Anong MDS? Marcos diehard supporter. Kayo talaga, oo. Gago! Hindi, DDS ba kayo? Duterte supporter ba kayo o vlogger supporter kayo? Sabi ko nga sa inyo, kami Banateros, wag nyo kami suportahan. Suportahan natin yung makakapag-ayos ng ating bansa. Yung gaganda ang ating kinabukasan at ating mga henerasyon. Hindi kami mga vlogger na suportahan nyo. Tangina, huwag na kayo masyadong panatiko. Hindi, dito pinaniniwala akong vlogger. Hindi, dito lang ako sa mga ganito. Dito lang, walang ganon. Lahat tayo, sumusuporta tayo sa bayan natin. At sa pagkakataong ito, ang mga Duterte ang makakatulong sa atin. Makakasalba sa dumadaos-dos na nating bansa, ang mga Duterte. Diyan tayo. Hindi, supporter ko, vlogger ako ni ganito, vlogger ako ni ganito, vlogger, putang ina nyo. Gago pala kayo. Hindi kayo para sa bayan. Para lang kayo sa vlogger. Eto, tanong ko sa inyo, kung si General Luna merong negosyo, bayan o negosyo? Ako, meron akong tanong sa inyo. Vlogger o Duterte? Pahala na kayo. O kaya, vlogger o bayan? Huwag kayong panatiko. Again, wala ko sinasabi, huwag maniwala kayo sa akin. Hindi. Kung makakatulong ito sa mga Duterte, na si Pangulong Duterte umayos ng bansa natin, kung makakatulong sa kanya to, gawin natin. Kasi wag na natin yung kaninong credit mapupunta to. Walang ganun. Si Duterte po, ano ba? Ano naman kayo? Para kayong mga bata, ano ba? Nauulyanin na ba kayo dyan? Kasi balita ko, ulyanin na yung iba dyan sa Paris Umayos kayo. Yung pinapapirma ni Ana Rot, pupirma na kayo. Wag na kayo. At maraming, although iila lang naman yung mga, 2-3 lang naman yung mga against. Yung the rest, hindi, baka yung NPA na tarantado dyan sa Paris. Baka yun, isa yun sa mga nag-against. Meron kasi tarantado dyan sa Paris Yung isang NPA dyan na sinabi, Banat Bay, kami naman, ulul. Kami naman. Nagtatanong ako dito bilang reporter Naalala niyo yun? Bilang SME na yan, gusto marinig ng tama. Kami naman. Tanginan to, kulang sa pagmamahal. Kulang sa aruga. Di kayo malaman ng asawa mo? Ay puta, maghanap ka na lang na iba.